Lumayas ka na. Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Ang lakas ng loob ng Binibini. Para sa isang tagalabas, ginalaw mo ang aso ng pangalawang Binibini. Ang aso ng pamilya Chai ay hindi nakatali. Pinabayaan mo itong kumagat kung kani-kanino. Nasisira ang reputasyon ng pamilya Chai. Sigurado ka bang gusto mong makialam? Ako na ang bahala dito. Isang hindi pinapansin na panganay na Binibini. Mamaya, ipapakita ko sa'yo. Salamat. Walang anuman. Ako na lang ang pupulot ng mga gulay. Paalam. Bastos na bata. Huwag mong isipin na dahil nagunwari kang nagbebenta ng gulay, hindi kita mahahanap. Dapat nasa kasal ka sa takdang araw. Kung hindi, huwag kang magreklamo. Kapag pinuntahan kita, gamit ang walis, Kahit ganyan na iniisip mo pa ring ikaw ang panganay na anak ng pamilya Chai, dahil lang sa isang tagalabas, ginugulo mo ang aso ng pangalawang anak, buti nga. Wala sa ayos ng pamilya. Sumagot sa nakatatanda parusahan ayon sa batas ng pamilya. Ako. Aray. Ginoo. Huwag sa mukha. Ay. Kailangan pa ang mukha niya. Sa bahay na ito pala, mas mababa pa ako sa aso ako. Ako, ang nagpakatanga hanggang ngayon. Binibini. Ayaw kong mag-asawa. Mas mabuti pang mamatay. Isang hamak na magpapapatay siya ng baboy. Ang baho ng katawan. Bakit ako papakasal? Kino, pakiusap. Kausapin mo si Wanwan. Tatay, naguguluhan na si Lolo. Naguguluhan ka na rin ba? Isang mahirap na magpapati lang ng baboy. Wala akong pakialam. Nag-propose na sa akin si Kuya Joe. Siya lang ang pakakasalan ko. Siya ang dapat magpakasal. Bagay na bagay sa magpapati ng baboy. Yunro, matigas ang ulo ng kapatid mo. Tatalon talaga siya. Titingnan mo lang ba na magkawatak-watak ang pamilyang ito? Pamilya. Pamilya ninyo iyan. Ang pamilya ko ay wala na kung sino ang papakasal. Hindi ba't plano ninyo iyan noon pa? Anong ibig mong sabihin? Sino ang nagplano laban sa iyo? Tingnan ninyo siya. Pakasalan mo ang pamilyang Fang na mga magpapakatay ng baboy. Kaya sinasabi ko, kayong pamilya ay nagplano na nito noon pa. Tumahimik ka. Sa bahay na ito, hindi mo pa oras para magsalita. Ako rin po ay anak ninyo. Ang aking kasal. Dapat ba itong basta na lang pagdesisyonan? Ano ba talaga ako sa puso mo? Tama na. Ang kasal na ito, kailangan mong palitan. Kahit ayaw mo, kailangan. Pinalaki kita mula noong bata ka. Hindi mo ba magawa ang simpleng bagay na ito? Magpapakasal ako. Ang utang na loob ng pag-aalaga. Hayaang ang kasal na ito ang magbayad. Mula ngayon, ako, Chai Yunru, ay wala nang kinalaman sa pamilyang Chai. Ate, ngayon lahat ng sasakyan sa bahay ay gagamitin para sa aking kasal. Wala nang sasakyan para ihatid ka sa probinsyang magpapakatay ng baboy. Ngunit may tricycle dito. Ang mga manok sa loob ay itinuturing na bagong dote mula sa nakababatang kapatid para sa ate bilang karagdagang dote. Ang ganitong kahihiyan ay wala na akong pakialam. Basta makatakas lang. Sa lugar na hindi nagbigay sa akin ng init. Sa sarili ko, magkakaroon ako ng mas mabuting kinabukasan. Para sa iyo, isang plorera na umaasa sa lalaki. Nakakaawa.
Dumating na ako. Mag-hello man lang muna tayo. Ano to? Ang laki ng handaan. Ang ganda ng nobya. Anak, maligayang pagdating. Dumating ka na sa wakas. Ay, nasaan ang loko? Hindi ka ba niya sinundo? Hay, huwag kang mag-alala. Ipapahuli ko agad ang loko. Sige. Ang pamilya Fang ay may kasalan. Inilabas nila ang lahat ng pinakamaganda. Ang anak ng Fang ay ikakasal. Bakit wala siya? Saan ba nagpunta ang loko? Masyadong madalian. Dapat ay mas marangya sana. Bigla lang ako dumating. Maayos na ito, hindi naman mabilis. Kahit hindi ako sinundo ng nobyo, hindi ko inakala na ganito ako kamahal ng biyenan ko. Ito ang aking karanasan sa pamilya Chai. Isang init na hindi ko pa naramdaman. Anak, umuwi na tayo. Ito ba ay Hainan Huang Huali na kahoy? Ito ay isang tunay na kayamanan. Tama ba ang nakikita ko? Hindi ba ito? Ang blue and white porcelain vase mula sa huling Yuan Dynasty sa auction? Paano napunta rito? Ang mangkok ng aso na ito ay Ruware mula sa Song Dynasty? Grabe, hindi ka panipaniwala. Luma na ang mga dekorasyon na ito. Kung hindi nyo gusto, mga bata, pwedeng palitan agad. Hindi. Hindi. Sobrang classy, gusto ko ito. Nahilo ka ba sa biyahe? Naghanda na ng pagkain. 8 pangunahing lutuin. Kung hindi mo gusto, palitan natin. Naka-standby ang mga kusinero. Anong 8 lutuin? Hindi ko alam ang taste mo. Kaya lahat, inihanda. Bago kumain, kailangan may pampalipas oras. Tawagin ang mga artista. Hindi ba ito ang pinakasikat na Peking opera actor sa Beijing, si Li Mubay? Lahat ito paborito kong pakinggan. Kung hindi mo gusto, palitan natin. Hindi na, mag-usap na lang tayo. Yung kanina, talaga bang si Li Mubay mismo? Nanaginip ba ako? Sige, mag-usap tayo ng maayos. Basta gusto mo. Bitawan mo ako! Sabi ko ayaw ko. Ikaw! Di pa ako mag-aasawa. Di ko pa nakikita ang babae. Ano ang papakasalan ko? Ikaw! Nakakatakot ba ako? Walang hiya kang bata. Sumasagot ka na? Anak, hindi ka ba natakot kanina? Ay, kasalanan ko at hindi ko siya naturuan. Mamaya, kapag bumalik siya, babalatan ko siya. Ang kasalang ito ay dati nang napagkasunduan. Alam ng tita na kayong mga kabataan ay gusto ng malayang pag-ibig. Kung ayaw mo, ituring mo na lang itong bahay mo. Magstay ka rito ng ilang araw. Mamaya, papuntahin ko siya sa inyo para ipaliwanag ang lahat. Hindi ka niya pahihirapan. Ito kumpara sa lugar na puro interes lang, tinatawag na tahanan, ay mas mainit ng ilang beses. Paano naman ako mahihirapan? Tita, handa akong tuparin ang kasunduan. Pero ang kasal ay para sa 2 tao. Hindi pwedeng isa lang ang may gusto. Ayos, napakaganda. Basta gusto mo, okay na. Mamaya, yung batang iyon, Yunro, dinalhan kita ng dowry. Anong nangyayari? ikaw, Pilyo, akala ko kung anong ginagawa mo. Naghanda ka pala ng dowry. Buti naman at natauhan ka na. Yunro ah. Ang mga bagay dito, kung hindi mo gusto,
Humingi ka kay Ruobay. Kahit anong dami, meron. Hanggang sa masiyahan ka. Huwag kang mag-alala. Medyo nagmadali ang paghahanda. Ang dami naman. Malaki ba ang kita sa pagpatay ng baboy? Sa baryo namin, sinusunod ang lumang kaugalian. 3 dokumento at 6 na ritual. Tunay at marangal na pag-aasawa. Pero masyado kang nagmamadali dumating. Wala na akong panahon para ihanda ang mga ito. Kaya dinala ko muna ang pera. Kung hindi mo gusto ang mga ito, gagamitin ko ang pera para bilhin ang gusto mo. Ito ay mana mula sa aking lola para sa mapapangasawa ko, pamana ng pamilya, lahat ng pag-aari ko, Fang Ruobay. Simula ngayon, sa'yo na ang lahat, ni Cha Yunro. Napakamahal nito. Hindi naman mahal. Mula pa noong una kitang makita, pakiramdam ko, sa'yo ito. Sa daan ng pag-uwi ng nakatali ka, napag-isipan ko na ang lahat. Makipag-ayos ng maayos sa dating kasintahan. Pero hindi ko inaasahan na ikaw pala ang aking mapapangasawa. Sige, ngayon ikaw na ang masusunod. Ano sa palagay mo? Ngayon, pakiramdam ko ay iginagalang ako. Ang pinakatotoong init ay nagmula sa isang hindi inaasahang kasal. Oh. Isuot mo ito para sa akin. Bakit ka nakatangad diyan? Ibig sabihin, pumayag na si Yunro sa iyo. Isuot mo na ng mabilis. Asawa, nakikita mo ba ang asul na bubong? Iyan ang ecological farm ng pamilya. At iyong taniman ng prutas, iyan ang bagong inupahan na orchard ng pamilya ngayong taon, sa malayo pa roon. Nakikita mo ba ang kumikinang na lawa? Iyan ang inupahang palaisdaan ng pamilya. Lahat ito ay sa atin. Ang akin ay magiging iyo. Ruobay, natutuwa ako na ikaw ang nakilala ko. Ano bang ginagawa mo? Ang patakaran ng pamilya Joe para sa bagong manugang na babae. Unang araw ng bagong manugang sa bahay. Kailangan niyang maglinis ng bakuran ng personal. Magluto ng tanghalian para sa biyenan. Nababaliw ka ba? Pumunta ako rito para maging manugang, hindi para maging katulong. Hindi para maging katulong. HMP. Siyempre ikaw ay ang bagong manugang na babae ng pamilya Joe. Dahil ikaw ang manugang, mas dapat kang sumunod sa mga patakaran. Ang matandang ginang ay gigising sa 1 oras. Pakiusap, pumunta ka na sa kusina, ihanda ang tanghalian para sa ginang. Bakit ikaw, isang utusan? Ay nagmamataas ka sa akin? Maniwala ka ba? Ipapasko kay Joje, natanggalin ka? Itong sampal na ito ay para turuan kang kilalanin ang iyong posisyon at ang iyong lugar sa pamilya Joe. Ako, si Tia Leo, ay naglingkod sa matandang ginang ng pamilya Joe sa loob ng 20 taon. Sapat na para turuan ka, isang bagong manugang na walang alam sa patakaran. Sobra pa. Manugang, pinapayo ko sa iyo na maging matalino ka. Kung hindi, maghanda ka, na sa umaga ay pinakasalan ka ng may karangalan. Sa gabi ay hiwalayan ka ng kaiya-hiya. Ang pamilya Joe ay hindi nangangailangan ng isang masuweyang palamuti. Ma, tapos na ang bird's nest soup. Subukan mo po. Ang tamis nito, gusto mo bang mamatay ako sa tamis? Hindi ka marunong magluto ng sabaw. Hindi ko talaga alam kung ano ang gamit mo sa pagpapakasal sa iyo ng anak ko. Ano ba? Pumunta ako sa pamilya Joe para maging manugang nila. Hindi ako dito para paglaitan mo ng galit. Kapag pumasok ka sa aming pamilya Zoe, dapat sundin mo ang mga alituntunin ng Zoe. Kung hindi, mas mababa ka pa sa isang katulong. Kung hindi, umuwi ka na lang sa inyong pamilya na hindi ka galang-galang. Kailangan ko talagang tiisin. Kung bumalik ako ngayon, tapos na ang lahat. Pasensya na, Ma. Gagawa ako ng bago para sa inyo. Nadidiri ako sa kanya. Liu Sao.
Alalayan mo ako palabas. Kakain kami sa labas. Ang class beauty. Ang class beauty. Bakit lahat ay iniisip siya? Tingnan ko nga kung kumusta ang pag-aasawa mo. Bakit ba? Bakit ako'y naghihirap dito? Samantalang siya'y napakaganda ng buhay. Shuwang, nabalitaan ko nagmamadali kang umutang. Siguro makakapag-usap tayo. Che Yunro. Kailangan kitang hilahin sa puti. Tingnan mo lang. Ay, Pasensya na. Hindi ko alam. Nakalimutan kong kasal na ako. ayos lang. Isuot mo muna ang damit mo. Suot ko na. Ikaw. Anong ginagawa mo? Sa totoo lang. May isa pa akong bagay na hindi ko pa naibigay sa iyo. Yunro, bakit ang pula ng mukha mo? May lagnat ka ba? Masama ba pakiramdam mo? Wala naman. Mainit lang. Oh. Ito ang kita ko sa mga nakaraang taon. Ito ay nung unang kong pinamahalaan ang negosyo ng pamilya. Noon, hindi pa ako marunong mag-manage. Ilang milyon lang, ingatan mo. Ha? Ito ay nasa tamang landas na. May 100 milyon dito. Hehe. Ang mga ito, bawat isa ay halos pareho. Ingatan mo. Hindi ko ipinapakita ang yaman ko. Pero para sa'yo, lahat ng bagay ay hindi ko itatago. Yunro? Bakit ka umiiyak? Hindi ako marunong maging romantiko. Marunong lang kumita ng pera. Pero bibigyan kita ng oras para maghanda. Hindi kita pipilitin. Lahat ay base sa nararamdaman mo, sige? Sa gabing ito, matutulog na ako sa labas. Matulog ka na, mahal. Magandang panaginip. Kahit na binigyan ako ni Fang Ruobay ng maraming pera, pero kumikita ako ng kahit kaunti sa sarili ko. Hindi ko siya pwedeng lubos na umasa. Kakakuha lang ni Yunro ng urgent order. Room 88, Grand Hotel A. Mataas ang orasang sahod, gusto mo bang kunin? Kukunin ko. Pupunta na ako agad. Ruobay, nakakuha ako ng malaking order. Grand Hotel A. Baka malate ako umuwi ha? Kikita ako ng pera? Hindi ko inaasahan. Ang galing ng napangasawa ni Chai Wanwan. Ang asawa ay taga Joe Group. Si Joe G, ang prinsipe ng Joe Group. Darating na ang prinsipal. Siyempre, ipagmamalaki ka niya. Tadhana talaga. Hindi ba ako naaalala? Ang kapatid ni Chai Wanwan ba ay class beauty? Bakit wala siya? Pinaalalahanan ko na siya. Malapit na siguro siyang dumating. Sino po ang umorder ng housekeeping service? Ate, dumating ka na sa wakas. Huwag ninyong husgahan ang ate ko. Kasi nagtatrabaho siya bilang tagapaglinis ng bahay. Ayaw ko kasing maabala siya sa trabaho niya. Kaya nag-order ako. Pinapasama ko siya para bayad. Pagod ka na, ate. Reunion.
Ito ay bitag na ginawa ni Chai Wanwan. Tagalinis ng bahay? Diyos ko, ang star ng klase natin, ngayon ay naglilinis? Cha Yunru? Nagbibiro ka ba sa amin? Ang baba naman ng tingin mo sa sarili mo? Sapat na ba ang kahihiyan? Kailangan ko nang magtrabaho. Huwag kang umalis agad. Nandito ka na. Kumusta ka na sa kanila? Pumunta ako para magtrabaho, hindi para dumalo sa party. Kumikita ako gamit ang sarili kong kamay, marangal, walang nakakahiya. Ang nakakahiya ay ang mga taong marumi ang puso na sinusukat ang halaga ng tao sa pera. Cha Yunru, tumigil ka sa pagpapanggap na matuwid. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Sa dahilan ng paglilinis, pumunta ka rito para magnakaw. Kahit isang chopstick dito ay napakamahal. Ikaw, mahirap, maikli ang paningin, tiyak na magnanakaw ka. Shuwang, huwag mo siyang akusahan. Pero ate, bigla kang sumulpot dito? Medyo kakaiba nga. Mahal, baka suriin natin kung may mawala, hindi na malinaw. May punto. Seguridad. Tawagin ang seguridad para suriin. Anong karapatan ninyong manira? Anong karapatan mag-body search? Hindi mo alam ang nasa puso ng tao. Paano ko malalaman kung naaakit ka sa pera? Pinipigilan natin ang mangyari. Magnanakaw? Si Chai Wanwan at ang nanay niya, sila ang pinakamalaking magnanakaw. Di ba tapos na ang order na ito? Bakit hindi pa lumalabas? Kakaiba. Kuya Fang, may problema. Ano ang problema? Sabi ng nag-deliver kanina, inaapi raw ang asawa mo. Ang kapal naman mang-api ng asawa ko. Tara! Sina Chai Wanwan at ang kanyang ina ang mga tunay na magnanakaw. Ninakaw nila ang aking tatay. Ninakaw nila ang aking tahanan. Ngayon, ninanakaw nila ang aking dignidad. Bukod sa pagnanakaw at panloloob, ano pa ba ang kaya ninyong gawin? Nagbubulaan ka? Mahal ko? Pinagbibintangan niya kami ng nanay ko. Nagnakaw pa at nagpalit ng usapan. Dahil sa kahirapan, nag-iisip ng masama. Sa tingin ko, ginagamit niya ang paglilinis bilang dahilan para mag-espiya dito. Kailangan siyang halughugin. Hulihin ninyo siya at halughugin. Tingnan natin kung ano ang ninakaw niya. Wala kayong karapatan na manghalungkot. Ito ay labag sa batas. Sandali. Itong pulseras. Ang pulseras na ito, malinaw at may pattern. Premium na jade mula sa lumang minahan. Napakabihira nito. Ano ang ginagawa mo? Tingnan ninyo lahat. Ilang araw akong nawalan ng pulseras. Hindi ko akalaing ikaw pala ang nagnakaw. Ganito ang pulseras na iyon. Tanging mga tulad ni Wanwan ang may karapatang magkaroon niyan. Ikaw, isang tagalinis lang. Tiyak na ninakaw mo iyan. Ibalik mo sa akin ang pulseras. Ito ay regalo ng aking biyenan at isinuot ito ng asawa ko sa akin. Ang asawa mong nagkatay ng baboy. Malamang, kahit 100 taong magkatay ng baboy, hindi kayang bilhin ang kahit piraso nito. Isa ka talagang magnanakaw. Tawagan na ang pulis. Nakakatawa naman. Ang dating campus queen, ngayon ay ganito na lang. Nakakaawa talaga. Hindi ako magnanakaw. Ang pulseras na ito ay noong araw ng kasal, ibinigay sa akin ng asawa ko. Kung hindi kayo naniniwala, maaari silang pumunta at magharap. Hindi ako natatakot sa inyong pagdududa. Tawagin mo ang asawa mong nagkatay ng baboy para makigawa ng kwento? Asawa, tingnan mo siya. Ninakaw ang pulseras ko at matigas pa ang ulo. Talagang galing sa mahirap at magaspang na lugar ang mga matigas ang ulo. Nag-asawa siya sa probinsya. Naging itim ang puso, ang pamilya ng asawa niya. Tiyak na hindi rin maganda. Sige na, Vanvan. Huwag kang magalit sa ganyang tao. Itong pulseras na ito ay hadyas na pinakamataas ang uri na may malasalaming kinang at kulay imperial na berde. Ang ganitong kulay at pagkakabuo. Sa buong China, iilan lang ang makikita mong ganito. Hindi na ito masusukat sa pera. Ito ay isang kayamanan na pangkolekta at pampamana. Ang aming Joe Corporation, kung gusto naming mangolekta ng ganitong klase ng jade, kailangan naming dumaan sa mga koneksyon at resources. Yung asawa mong nagkakatay ng baboy. Bakit? Maliban sa aking Wanwan,
Sino pa ang may kakayahang ito? Ate, magkapatid tayo. Ngayon, lumuhod ka. Magsagawa ka ng 3 pagyuko sa akin at sa asawa ko at ibalik ang pulseras gamit ang 2 kamay. Baka ikaw lang ang aking pananagutin at pakakawalan ko ang asawa mo. Kung hindi, sa lakas ng pamilyang Zhou. Ang gusto naming durugin ng asawa mo ay napakadali lang. Hindi pwede. Hindi ko kayang idamay si Fang Ruobay. Napakabuti niya. Hindi siya dapat maapektuhan dahil sa paghihiganti ng pamilya Zhou. Siya ay isang simpleng tao. Paano niya sila matatalo? Ay, pasensya na, nadulas ang kamay. Pero okay lang, sakto, para mas makahulugan ang iyong paghingi ng tawad. Ang beauty queen ng aming klase ay hindi naman magagalit. Lumuhod ka dito at humingi ng tawad. Ahahaha, aha. Si, luluhod ako. Sino ang mangahas na galawin ang aking babae? Asawa? Bakit ka nandito? Nasaktan ka ba? Akala ko kung sino ka. Ang aking dakilang bayaw na mga ngatay ng baboy? Bakit wala ka sa kulungan ng baboy? Anong ginagawa mo rito? Fang Rubay, di ba? Payuhan kita. Isama mo ang asawa mo at lumayas kayo agad. Ngayon, tungkol sa bagay na ito, sa aking palagay, kahit na mayroon tayong ugnayan bilang kamag-anak, hindi ko kayo pakikialaman. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Ang kasalanan ng iyong asawa na pagnanakaw ay mapapatunayan. Aalis kami, syempre. Ang makasama kayo at ang mga basurang ito sa isang silid ay nandidiri ako. Ang yabang naman. Ang dating na ito ay hindi mukhang ordinaryong mangangatay ng baboy. Iyan ang asawa ni Chai Wanwan. Ay anak ng may-ari ng Joe Group. Ano ba siya? Naku, isang walang kwentang mamamatay baboy na mayabang. Ngayon ay ang alumni reunion ng Ace City University. Kung may hiya ka, umalis ka na. Kapag dumating na ang principal, makita na ang class beauty ay naging magnanakaw at may asawang mamamatay baboy, ang mukha ng klase ay nasira na ninyo. Kung aso ka, tumahimik ka. Hindi nagsalita ang amo. Bakit ka tumatahol? Ikaw, Kung aalis, may 2 kondisyon. Ang una, ibalik ang pulseras na ibinigay ko sa asawa ko. Nang buo at walang sira. At ibalik sa akin. At pangalawa, humingi kayo ng tawad sa asawa ko. At humingi ng kapatawaran sa kanya. Kung hindi, ngayon, walang sino man sa inyo ang makakaalis dito. Sino ka ba? Isang mabahong mamamatay baboy? Akala mo importante ka? Hay! Pulubi na mag-asawa, isa nagnakaw, isa nang aagaw. Bagay kayong 2. Binigyan kita ng pagkakataon, ayaw mo? Tingnan mo ang sarili mo. Ako, si Joji, hihingi ng tawad sa'yo. Kung may hiya ka, umalis ka na. Kung hindi, ang iyong tindahan ng baboy ay hindi na makakapagnegosyo sa lungsod A. Subukan mo kung kaya mo. Ha? Joe Group, diba? Isang tawag lang. Mawawala kayo sa lungsod A magpakailanman. Isang walang kwentang tindero ng baboy at may kapal ng mukha kang magsalita na palayasin ako ng Joe Group. Hindi mo ba nakikita ang sarili mong itsura? Ang pangalan ng Joe Group ko na lumalabas sa bibig mo ay isang insulto. Hindi ka nga karapat-dapat magsaing ng sapatos ko. Talagang sa mahihirap na lugar nanggagaling ang mga masasamang tao. Nandito ka pa at nag-iinsulto ng walang basehan. Nakita nyo na ba? Wala silang maipakita na ebidensya. Nagmamagaling pa sila at nananakot. At sinasabi pa nilang ibinigay mo sa kanya? Sino ang maniniwala? Hindi ba dahil mahal ang pulseras na ito? Gusto mong nakawin? Kung nagpapanggap lang sila, malalaman din natin. Isang tawag lang, solusyon agad. Ang pulseras na ito ay galing sa aking lola na ipinamana sa akin para sa kaisa-isang manugang na babae. Noong siya'y nabubuhay, deboto siya ng Buddha. Laging gumagawa ng mabuti at nag-iipon ng kabutihan. Sa archives ng City A Charity Organization, maraming litrato kung saan suot niya ang pulseras habang dumadalo sa iba't ibang aktibidad.
ang oras at lugar. Ang mga tao at bagay ay malinaw na malinaw. Chai Wanwan, kaya mo bang maghintay? Tama, ang mga litrato ng lola ay ang pinakamahusay na ebidensya. Kung malinis ang iyong konsensya, maghintay ka na lang na kunin ang mga litrato at humarap sa paghaharap. At may record ang charity organization. Mukhang hindi ito gawa-gawa lamang. Kung may ganyang litrato, kung gayon ang pulseras na ito. Anong silbi ng walang kwentang salita para manakot? Ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa argumento. Tawag. Hindi pwede. Hindi dapat siya makatawag. Dapat pigilan natin siya. Sabi ko na nga ba sa inyo, akin ang pulseras na ito. Bakit hindi pa rin kayo naniniwala sa akin? Ito ang gusto mo, di ba? Ang pulseras, ibibigay ko sa'yo. Yunro. Kamay mo. Chai Wanwan, sinira mo ang pulseras at sinaktan ng tao. Natakot ako, Yunro. Ikaw ang hindi nakatanggap ng maayos. Nasaktan mo ang sarili mo? Gusto mo pa akong isisi? Kung gusto mo ito, Yunro, ibibigay ko na lang sa iyo. Ngayon, ibinigay ko na sa'yo. Kunin mo na at umalis ka na. Huwag kang magpahiya dito. Guard! Sila dalawa. Palabasin sila. Hindi ako aalis. Chai Wanwan, hindi ka naghintay ng ebidensya dahil may konsensya ka? Maghihintay ako hanggang sa mabunyag ang iyong kasinungalingan. Kasinungalingan. Sino ang takot? Ikaw ang kumuha ng pulseras at ayaw kang umalis. Ano? Gusto mo akong isisi? Chai Yunro, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Mamaya darating na ang principal. Kailangan ba dito mang istorbo para mapahiya tayong lahat? Mga kaklase, umalis na kayo. Pasensya na. Nakasama kita sa kahihiyan. Hindi naman. Kung ang principal, tiyak na alam niya ang tama at mali. Ito, ano ang nangyayari? Mga estudyante, paano naging ganito? Principal, buti naman dumating ka. Dapat mong ipagtanggol kami. Si Chai Yunru, ninakaw niya ang pamana kong pulseras. Nahuli ko siya sa akto. At ngayon, ayaw pa niyang umalis. Ang pulseras na ito. Hindi ba ito ang tagapagtatag ng Scholarship Foundation? Ginang Fang, ang jade na pulseras na lagi niyang suot? Imposible ito. Ginoong Direktor. Mali ka tiyak. Paano naman ang lola ni Fang Ruobay ay isang sponsor? Isa lang siyang masamang magkakatay ng baboy. Ang lola niya ay taga-probinsya rin tiyak. Tumahimik ka nga. Hindi ko pinapayagan na sabihin mo iyon tungkol sa lola niya. Pinalo mo ako? Tama lang yan. Estudyanteng Chai Wanwan. Ang sinabi mo kanina ay hindi lang personal na pag-atake sa kapwa-estudyante, kundi pati sa isang taong nag-ukol ng buhay sa charity, isang respetadong nakatatanda, ay isang malubhang insulto. Ang aming paaralan ay hindi pinapayagan ng ganyang paiyahiyang pag-uugali. Ginoong Direktor, may misunderstanding ba? Si Fang Ruobay talaga ay isang magkakatay ng baboy. Alam nating lahat iyan. Ang kanyang lola. Paano naging sponsor ng paaralan? Pagkakamali. Si Mrs. Fang ay nagbigay ng mabuti ng tahimik sa buong buhay niya. Hindi mabilang ang mga estudyante at paaralan na kanyang natulungan. Ang ating paaralan ay isa lamang sa mga iyon. Kumpara sa mga iyon, na araw-araw ay walang ginagawa kundi magwaldas. Mga batang mayayaman na walang respeto, ay higit na mas mabuti ng daang beses. Ngayon, ipapaliwanag ko dito. Sino mang makikialam sa kanila, ay makikialam sa paaralan. Iyon ay laban sa akin bilang punong guro. Yumuko ka at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, ako'y babalik at imumungkahi sa lupon ng paaralan.
Natanggihan ang pagbibigay ng mga talento sa mga kaugnay na kumpanya, at huwag kayong umasa na makakakuha pa kayo mula sa paaralan ng anumang benepisyo at pakinabang. Humingi ka ng tawad. Siya ang nauna umapi sa akin. Ang Joe Group ay hindi maaring makipag-away sa Jiangcheng University. Kung hindi, pareho tayong magkakaproblema. Pasensya na. Yunro? Dadalhin kita ngayon para magpagamot. Chayunru, Fangru Obay, ang ganitong kahihiyan, tiyak na maghihiganti ako. Ginoo at ginang. Huwag matakot. Binabati ka nila. Ito rin ang iyong tahanan. Aking tahanan. Isang pansamantalang tirahan sa lungsod. Mas gusto ni inay ang tahimik, kaya ako sumama sa kanya sa probinsya. Medyo masakit. Masakit pa ba ang kamay mo? Mahal, pasensya na. Huli na ako. Napagtiisan kita at nasaktan ka pa. Suntukin mo ako. Ano ba yan? Tayo ka! Tayo ka! Hindi mo kasalanan ito. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Hindi. Kung nasaktan ka, kasalanan ko. Nawawalan ako ng pera dahil ang mga taong dumarating para sa pera ay hindi dalisay. Ngayon, sa halip, nasaktan ka. Mahal, suntukin mo ako ng ilang beses. Kung hindi, hindi ako mapapatahimik. Sigurado ka bang hindi ka tatayo? Fang Ruabay, ako ang asawa mo. Kaya dapat sundin mo ako. Di ba? Oh. Kaya ngayon, inuutusan kita tumayo ka. Mula ngayon, ang pamilya Kai at ang kanilang mga bagay-bagay, wala nang kinalaman sa akin. Ang pamilya ko ay ikaw at si nanay. At saka, di naman pwedeng laging makipagtalo sa mga asong gala sa kalye. Kapag kinagat ka nila, kakagatin mo rin ba sila? Sige, wag na nating patulan ng mga asong yan. Pero mula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Kahit nabutasin mo ang langit, kasama kita sa susunod. Huwag mong pigilan ang galit mo. Ilabas mo kung gusto mo. Ako na ang bahala. Ah, ganun pala. Ito pala ang pakiramdam na laging protektado. Ikaw na walang hiya. Sa labas, sobra kang mayabang, nanggugulo ka. Alam mo ba ang nangyari sa hotel? Kung ikalat yan, nakakahiya, di ba? Pinahiya mo ang pamilya Joe. Ngayon, nagbabago na ang presyo ng stocks. Dahil sa pagiging mayabang mo. Sa hotel, ginawa mong iskandalo. Kamakailan, kumilos kang maingat. Huwag ka nang magdulot ng problema sa pamilya.
Masakit ba? Si Chai Yunru talaga yon. At kasalanan ni Fang Ruobay. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo mapapahiya. Tama na. Pinahiya mo ang pamilya Zhou. Ano naman kung founder ng foundation? Malayo sa mata ng batas. Hindi naman siya. Isang magkakatay lang ng baboy? Kung hindi ako makaganti, baligtarin ang pangalan kong Zhou Ji. Tama. Hindi dapat natin sila pakawalan. Dapat silang magbayad. Chai Yunru. Ang malas ko ngayon. Noong pinapakain ko ang aso, hindi ko pa nakita ng sabay-sabay ang ganito karami. Sino ang tinatawag mong aso? Kung sino ang sumagot, iyon ang tinatawag kong aso. Ano? Hindi ka pa ba napahiya? Naghahanap ka ba ng atensyon ngayon? Chai Yunru, tigilan mo na ang pagsasalita ng balasubas. Ang asawa mo, umaasa lang sa namatay niyang lola. Nag-donate ng ilang lumang gusali. Ano naman ang kayang ipagmalaki? Sa bandang huli, ay isa pa ring hindi presentable basurang taga-probinsya. Ang asawa ko, siya ay umaasa sa sarili niyang kakayahan at sa biyaya ng kanyang mga ninuno. Hindi gaya ng iba, parang magandang unan pero damo sa loob. May magandang angkan, pero walang substance. Bukod sa pag-asa sa kapangyarihan ng kanyang mga magulang pang-aapi sa mahihina, ano pa ang kaya mong gawin? Kung walang pamilya, Joe, ano ka ba? Siya, magaling. Matabilang dila, ha? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking lakas. Makinig kayong lahat. Nakikita mo ba ang puntod na iyon? Oo, iyon ang puntod ng lola ni Fang Ruobay. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pag-aapi gamit ang kapangyarihan. Hukayin ninyo iyan. Joje, lakas loob mo? Sinong magtatangkang gumalaw? Gusto mong galawin ang libingan ni Lola? Kailangan mo munang lampasan ako. Mahal kong ate, akala mo ba talaga na kaya mong ipagtanggol ang basurang libingan na ito? Ano pang kausap mo sa kanya? Hilahin mo siya at ipagpatuloy ang paghuhukay. Bitawan ninyo ako. Chai Wanwan, Joje, babalik sa inyo ang karma. Karma. Ako ang karma. Ngayong taon, ang bundok na ito ay umaasa sa pagbili ng Zhou Group para kumita. Ngayon, hindi lang isang libingan ang huhukayin. Kung kailangan, patagin ko ang buong bundok na ito. Sino ang makakapigil sa akin? Ha? Ate, tigilan mo na ang paglaban. Hayaan kitang makitang ang huling dangal ng pamilya ng asawa mo. Kung paano ito yurakan ng aking mga paa. Sabi ko sa'yo, ito ang resulta ng pakikipagkontra sa akin. Sinong walang takot na gago na pumunta sa teritoryo ko at manggulo? Naglakas loob kayong hukayin ang libingan ng pamilya Fang? Sawa na ba kayong mabuhay? Dabay, Huang, palayasin niyo sila. Mahal, hintayin mo ako. Nanay, Biyanan, bakit ka nandito? Kuya Bai, si Joe Pang ng Joe Corporation. Nagpadala ulit siya ng mensahe sa branch. Gusto kang makilala. Sabi niya malapit na ang deadline ng delivery. Kailangan niyang kunin ng maaga ang produkto sa baryo. Napakababa ng kanyang tono. Hayaan muna ang branch na maghintay. Anong nangyari sa kapitan? Ruobay, masama ang balita. Bumalik ka na agad. Maraming tao. Nag-drive sila papuntang bundok sa likod. Mukhang gagawa sila ng gulo. Mukhang nag-aaway sila ni Yunru at ng tiyahin. Grabe, ang sigawan. Pupuntahan ko muna sila. Kasama, ang mga tao. Bilisan mong umuwi. Sabihin mo kay Joe Peng, tapos na ang partnership. Kung gusto niyang malaman kung bakit, tanungin niya ang paborito niyang anak. Umuwi na tayo sa baryo. Nanay, bakit kayo nandito? Mabuting bata. Wala ka namang nasaktan? Buti na lang, nag-inspeksyon ako sa bundok.
Mga walang hiyang hayop na tulumalait sa atin at kinagalaw ang libingan ng mga ninuno. Tingnan natin kung kaya kong balatan sila. Wala bang pamalo? Sinasabi ko sa inyo, sino sa inyo ang mangahas na galawin ang manugang ko o ang isang bato sa libingan ng pamilya ko? Makikipaglaban ako sa inyo hanggang kamatayan. Hulihin ninyo ang baliw na ito. Tignan natin kung gaano siya kayabang. Huwag ninyong galawin ang biyanan ko. Kung may problema, sa akin na lang. Mga walang hiya kayo at nang aapi pa kayo ng matatanda. Sino ba kayo? Gulpihin ninyo sila, kaya naming bayaran ng pamilya Joe para malaman nila kung ano ang kapalaran ng lumalabag kay Zoji. Sige, gulpihin! Tigil. Huwag ninyong saktan ang manugang ko. Kung may galing kayo, sa akin na lang. Tatamaan kayo ng kidlat. Dating na ang anak ko at titingnan ko kung paano kayo gagantihan. Anak mo? Biro! Isang hamak na magkakatay ng baboy. Anong magagawa niya sa akin? Tumigil. Tumigil. Sino kayo? Sa liwanag ng araw, pumunta kayo sa Fangjia Village para manggulo? Nanakit kayo ng matanda, nanakit ng babae. Ano ba kayo? Akala ko kung sino. Isa na namang grupo ng mahihirap na kabundukan at masasamang tao na pinalaki ng mahirap na lugar. Sinasabi ko sa inyo, kung gagalaw kayo sa akin ngayon, wala kayong kikitain ngayong taon. Mga probinsyano, at naglakas loob pa kayong manakit sa amin? Buti nga sa inyo, maghihirap kayo habang buhay. Ang mayayaman ba ay pwedeng gumawa ng kahit ano? Pwedeng manakit ng basta-basta at maghukay ng libingan ng iba? Ito ba ang asal ng mga mayayaman? Ano ang masama sa pagtatanim namin? Kumakain kami sa pamamagitan ng sarili naming mga kamay, malinis at marangal. Bumalik tayo sa 3 henerasyon, sino ba ang hindi nagmula sa magsasaka? Ang pamilya Joe ninyo, lumaki ba kayo sa hangin? Hindi ba kayo kumakain? Tama ang sabi ng manugang na babaeng Fang. Ano ang problema sa magsasaka? May pera lang kayo. Pwede na kayong mangapi. Mabuti? Napakabuti! Hindi ba kayo matapang? Umaasa kayo sa bundok na ito para kumain, di ba? Sinasabi ko sa inyo, kung gagalaw kayo sa akin ngayon o tumulong sa pamilya Fang. Ngayong taon, lahat ng bundok at taniman, lahat ng itinanim sa inyong mga bukirin, ang Joe Group ay hindi kukuha kahit isa. Papabayaan ko na mabulok ang mga pananim ninyo. Lahat sa bukirin, tingnan natin kung ano ang kakainin ninyo. Umasa na lang kayo sa hangin. Ang Joe Group, talaga nga ito ang pangunahing tagapagtustos sa mga karatig baryo ng mga produktong agrikultural. Totoo ba ang sinasabi ng taong ito? Oo nga. Kung hindi ko na anihin ang mga prutas ko, masisira na. Napalabas na ang galit. Paano na ang matrikula ng mga bata? Oo nga, oo nga. Tuturuan ko kayong mga taga-probinsya kung ano ang ibig sabihin ng sumabay sa agos. Kung walang pera, umalis na kayo. Dahil may pera ka lang, ginagawa mo ang gusto mo. Inaapi mo pa ang iba. Napakawalang hiya mo. Ang mahirap, dapat marunong lumugar. Kapitan, bilang kapitan ng barangay, dapat isipin mo ang mga mamamayan. Ngayon, kung luluhod silang dalawa at lilinisin ang putik sa sapatos namin at manonood lang ng maayos habang ginigiba itong nagluluksang puntod, ang Joe Group namin ay makakalimot sa mga nangyari. Kung hindi, Sobra na kayo. Hindi na kayo tao. Kapitan, huwag mong hayaang ganyanin ka. Hindi ko talaga tatanggapin. Mga kababayan, tumahimik muna kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi babagsak ang langit. Kung ayaw tanggapin ng Joe Group, ang barangay natin ang gagawa ng paraan. Hindi natin hahayaang ang pawis ng lahat ay mabulok sa lupa. Kailangan nating may dangal. Matandang gago? Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo pa. May dala akong mga tao. Kung ayaw sa maayos na usapan, gagawin ko ng sapilitan. Kung may dapat parusahan, sa akin na lang. Ang mga tao sa barangay ay walang sala. hindi ikaw ang magdedesisyon. Ano? Ang may pera ay talagang makakagawa ng gusto. Sinong may kasalanan? Sige, awayin nyo. Bakit ngayon pa tumawag si tatay? Malayo ang mata ng nasa taas. Baka naman. Tay, ano po yun? Buwisit ka. Ano na naman tong ginawa mo? Nasaan ka ngayon? Gusto mo ba na tuluyang mawasak ang pamilya Joe?
Umuwi ka na agad. Tay, hindi po. Bakit kayo? Zuji, Chai Wanwan, sobra na talaga kayo. Kung hindi kayo magbibigay ng magandang paliwanag ngayon, huwag kayong umalis sa bundok na ito. Buti at dumating ka. Tingnan mo ang nanay mo at ang asawa mo. Ano ba ang ginagawa nila? Sinasabi ko sa iyo, hindi pa ito tapos. Ang mga produktong mula sa Fangjia Village ninyo. Wala kaming tatanggapin kahit isa. Tingnan natin kung paano kayo mabubuhay. Joe Jie, akala mo ba kung wala ang Joe Group ninyo? Hindi na mabubuhay ang Fangjia Village? Palaka sa ilalim ng balon. Mga kababayan, makinig kayong lahat. Simula ngayon, lahat ng mga produktong agrikultural na dati ay para sa Joe Group na dapat ay bibilhin nila. Kahit mga butil, gulay o prutas. Ako, Fang Roobay, ay bibilhin lahat sa pinakamataas na presyo sa merkado. Walang bawas kahit isang sentimo. Kung ayaw ng pamilya Joe, ako ang kukuha. Fang Ruobay, totoo ba ang sinasabi mo? Ang galing, sa wakas tayo ay hindi na kailangang umasa sa pamilya Zhou. Kaya pala tinawagan ako ng tatay ko at pinagalitan. Ikaw pala ang may kagagawan nito. Inagaw mo ang order ng Joe Group namin. Hindi pag-agaw, pagpirma. Tingnan mong mabuti. Ito ang bagong pinirmahang kontrata para sa pangmatagalang kasunduan. Saklaw nito ang susunod na 3 taon, lahat ng ani ng baryo. Mas mahigpit ang kalidad kumpara sa Joe. Presyo ay mas maganda kaysa sa alok ng pamilya Joe. Kaya ang pakikipagtulungan sa baryo, mula sa sandaling ito, ay opisyal na ako. Fang Ruobay ang pumalit. Ang Joe Group, umalis na kayo. Imposible. Paano mo nagawa iyon? Mga kababayan, ito ang mag-asawang walang hiya na gumulo sa pahinga ni Gianji. Fang, hulihin ninyo sila para humingi ng tawad sa harap ng puntod ni Gianji. Fang, at pagkatapos, palayasin sila sa baryo. Ako ang prinsipe ng Joe Group. Naglakas loob kayong gawin ito sa akin. Yun raw. Late na ako. Nahirapan ka. Ruobay, sa wakas, nandito ka na. Nanay Yunro. Dito na tayo manirahan ng payapa. Lumang bahay sa probinsya. Magpapadala ako ng mga tauhan para bantayan. Pero doon, kulang ang mga tauhan. Natatakot ako na baka may mang-istorbo. Mang-istorbo ulit. Maganda at tahimik dito. Oo nga, nanay. Minsan sasamahan ko kayong umuwi. Naiintindihan ko, nanay. Mabuti naman sa syudad. May malaking parke sa ibaba ng gusali natin. Maraming mga aliraw doon. Sumasayaw ng square dance doon. Sakto! Makakilala ng bagong kaibigan si nanay para hindi siya mainip. Basta't magkakasama tayo. Kahit saan, tahanan natin. Tama po kayo, nanay. Basta masaya kayo. Bay tumawag ulit si Joe Peng sa kumpanya ng personal. Taos puso ang kanyang pananalita. Halos nagmamakaawa siya. Umaasa na magkaroon muli ng pagkakataong makipagtulungan sa amin. Kondisyon, kahit anong gusto namin. Tingnan mo. Sagutin mo siya. Hindi nagbago ang desisyon ko. Ang pamilyang Zhou na ito, hindi natin sila deserve. Ayoko rin naman na magkaroon pa ng koneksyon sa kanila. Sabihin mong mag-ingat sila. Okay. Ma, ano gusto mong kainin ngayong gabi? Kumain na lang tayo sa labas. Sige yung sinabi mong restaurant ng shabu-shabu. Siya. Wala na, tapos na. Tumanggi na si Fang Ruobay. Ang grupo natin, mahigit 60% ng supply chain, ay nakadepende sa produkto ng kanilang baryo. Ngayon, naputol na ang kontrata.
Ang bagong kasosyo ay hindi agad makakonekta sa atin. Malapit nang magkaproblema ang daloy ng pera. Ang pamilyang Joe ay masisira dahil sa iyong anak na walang utang na loob. Tay, hindi ako ang may kasalanan. Siya yun. Siya tong malas na babae. Kung hindi dahil sa kanya, bakit ako manggugulo kay Cha Yun-ru at maghukay ng libingan ng pamilya Fang? Lahat ng ito ay kasalanan ng babaeng yan, Tay. Xiao Yi, lalaki ka ba talaga? Sumang-ayon ka rin naman. Babaeng walang hiya. Simula nang pumasok ka ang pamilyang Joe, ay wala nang mapayapang araw. Hindi ka tao. Kawawang pamilya. Sobrang sawi ng pamilya. Anak ko, bakit mo ginaganyan ang bata? Ano kinalaman ng bata dyan? Si Chai Wanwan ang may kasalanan, iyang malas na iyan. Simula nang pumasok siya sa pamilyang ito, ang pamilya natin ay hindi na naging payapa. Ikaw ang nagpapalaki ng masamang ugali niya. Ang mabait na ina ay nagpapalaki ng suwail na anak. Anak, ang ganitong peste, hindi na natin siya dapat panatilihin. Dapat makipaghiwalay na. Ang pamilya Joe ay hindi na dapat madala sa kanya. Hiwalayan. Tiyak na hiwalayan. Pero ngayon ay hindi pa tamang panahon. Kailangan ng tamang pagkakataon. Hindi pwedeng magsalita siya ng kahit ano. Kapag dumating na ang tamang oras, hayaan siyang umalis na walang dala. Umalis na walang dala. Hindi pwede. Talagang hindi ko kaya. Kung mawawala ako sa pamilya Joe, wala na akong anuman. Pagtatawanan ako ng lahat. Hindi ko kayang mawala ang lahat ng ito. Hindi ko kaya. Nanay, wala na lahat Joje. Si Joje. Gusto niyang hiwalayan ako. Ano? Paano nangyari ito? Ano bang nangyari? Kasalanan iyan ng Chai Yun-ru. Inagaw niya ang kontrata ng pamilya Joe. Ngayon si Joje at ang nanay niya ay nagkasundo na. Gusto niya akong palayasin nang wala man lang dala. Nanay, hindi ako pwedeng makipaghiwalay. Kapag naghiwalay kami, wala na akong makukuha. Cha Yun-ho. Muli na naman itong bruhang ito. Nanay, dapat mong tulungan akong makuha muli si Joje. Hindi ako pwedeng paalisin sa pamilya Joe. Talagang hindi. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan ka ng nanay mo. Tatay, buti naman at dumating ka. Dapat mong ipaglaban ang katarungan para sa akin, Joje. Si Joje ay gusto akong hiwalayan. Palalayasin ako nang wala man lang dala. Paano ako mabubuhay, tatay? Wanwan, hindi sa ayaw kitang tulungan, anak. Alam mo ang pamilya Joe. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang kapakinabangan. Tatay, sa palagay ko wala akong magagawa. Tatay, alam ko na ang mahalaga sa kanila ay ang pakinabang. Pero iba ang ate ko. Ang pinahahalagahan niya ay ang ugnayan ng pamilya. Kung si Fang Ruobay ay magpapakita ng awa, mawawala ang krisis ng pamilya Joe, maililigtas ang aking kasal. Tatay, pakiusap? Tatay. Sige, susubukan ko. Pero Wanwan, mula noong nakaraang pagpapalit ng ikakasal, ang ate mo sa akin bilang tatay, talagang nawalan na siya ng pag-asa. Ang makipag-usap sa kanya ng mahinahon, humingi ng tulong sa kanya. Malamang ay hindi mataas ang tsansang magtagumpay. May paraan ako. Yung mahinahong pag-uusap, hindi talaga gagana. Hindi ba siya nagpapahalaga sa pamilya? Gamitin natin ang pamilya para kontrolin siya. Tatay, magkunwari kang may sakit. Magkunwari kang stroke. Kahit gaano pa siya magalit sa'yo, hindi niya magagawa na pabayaan ang sariling ama na nasa kritikal na kalagayan at balewalain na lang. Tatay, Magandang ideya ito, Jianggo. Maganda ang ideya ni Wanwan. Jianggo, para sa anak mo, magtiis ka naman ng isang beses. tatay,
Ang tagal mong abala sa kontrata? Sa wakas, makakayakap na kita. Anong pagmamadali? Mahaba pa ang buhay. Marami pa tayong panahon. Yunro, may masamang balita. Biglang na-stroke ang tatay mo. Nagbigay ang doktor ng critical notice. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Pumunta ka na sa ospital para makita siya. Nakikiusap ako sa'yo bilang tita. Saang ospital? Pupunta ako agad. Kahit na dati ay hindi siya magaling sa akin, pero pinalaki niya ako. Ngayon, nasa critical na siya? Hindi ko naman pwedeng hindi na makita ang huling pagkakataon? Naiintindihan ko. Ano man ang desisyon mo, susustentuhan kita. Sa pamilya Joe, lalambutin ko ang aking paninindigan. Magpapadala ako ng tao para makipag-ugnayan sa kanila. Pero hindi na nila pwedeng apihin ka. Dahil wala nang makakapilit sa'yo. Naggawin ang ayaw mong gawin. Salamat. Wala yun. Ako ang asawa mo. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Tungkulin ko ito. Kailangan ko lang maghanda ng ilang bagay. Kung sakali, kailangan, may backup plan, Cha Yunru, dumating ka na sa wakas. Tingnan mo ang sarili mo. Anong ginawa mo kay tatay? Galit na galit siya. Dahil sa iyo kaya siya na-stroke. Dahil sa sobrang galit. Ay problema sa pamilya na naman. Inaaway nila ang matanda. Na ospital na. Mga kabataan ngayon. Anong sinasabi mo? Paano ko siya nagalit? Nagsisinungaling ako? Kung hindi dahil sa iyo at sa asawa mo na pinipilit kami kinuha ang negosyo namin, sinira ang pamilya namin. Sa tingin mo, bakit nagkasakit si tatay? Ngayon, gumuho na ang pamilya namin. Masaya ka na ba? Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ano kinalaman ko dyan? Wala kang kinalaman? Sasabihin mo bang hindi mo kinuha ang negosyo namin? Sabihin mo. Binata, ito ang mali mo. Kahit anong sabihin, hindi mo dapat itulak ang sarili mong pamilya sa bangin. Tama, pamilya naman kayo. Ano bang problema na hindi kayo pwedeng mag-usap ng maayos? Ate, nakikiusap ako sa iyo. Maawa ka naman. Mag-ipon ka ng magandang karma. Ikaw at si kuya lang ang makakapagligtas sa akin. Ibalik mo ang negosyo ng pamilya Joe sa amin. Yunro, andiyan ka na sa wakas. Ang tatay mo ay nagising sandali kanina. Paulit-ulit siyang bumubulong. Sinasabing nagsisisi siya sa iyo. Pero mas hindi niya kayang iwan ang pamilyang ito. Nag-aalala siya kay Wanwan. Ruobay, ang ginawa ko noon ay mali. Pero kahit gaano man karami ang pagkakamali, si Jiangguo ay isa ng pasyente ngayon. Sabi ng doktor, ang sakit niya, ang pinakadelikado ay ang pagiging emosyonal. Kung masisigawan pa siya, baka wala ng lunas. Pakiusap ko sa inyo, ibalik na ang kontrata sa pamilya Joe. Hindi para sa pamilya Joe, kundi para iligtas ang buhay ng tatay mo. Ikaw ba talaga? Titingin ka lang sa tatay mo na papatayin ninyo? Ay, ang anak na babae na ito, napakasama ng puso. Oo, ganito na ang matanda. Anong hindi pa kayang pag-usapan? Tama na. Ang tama at mali. Hindi sa pag-iyak at pagsigaw dito masosolve. Dahil ganoon siya, kalubha. Bilang mga nakababata, nararapat lang na pumasok at makita siya. Sandali lang. Ikaw. Andito na kayo lahat. Tatay, ang bilis ng paggaling mo, tatay. Matamis ba itong mansanas? Masaya ba kayong lokohin ako? Aalis na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin ko? Yunro. Ay naku.
Yun raw. Kasalanan ni tatay. Hindi dapat kita dinaya para pumunta ka rito. Pero, wala na talaga akong magawa, kaya napilitan akong gawin ito. Naalala ko pa. Noong bata ka pa, isang beses nagkasakit ka ng lagnat. Ilang araw kang may lagnat. Nilalagnat ka, kaya nahimatay ka. Paulit-ulit kang humihingi ng tatay. Tatay, tatay. Buong gabi kitang inalagaan. Sa totoo lang, noong mga oras na iyon, sa puso ni tatay, ikaw pa rin ang anak ko. Ngayon, kahit anong sabihin, huli na. Hindi ko nagampanan ang responsibilidad bilang isang ama. Pero, bilang isang ama, gusto ko lang makipag-usap sa sarili kong anak. Magsabi ng mga lihim ng puso, makipagkwentuhan. Hindi ba pwedeng gawin iyon? Ruabay. Pakinggan mo na lang siya ng ilang sandali. Siya. Sasamahan kita. Epektibo ba ang planong magpanggap kang nasaktan? Kakatawag ko lang. Sinabi nila na tayo at ang punong tanggapan may partnership pa. Mukhang may pag-asa na ang sitwasyon. Pag-asa? Ang kontak na iyon? Anong silbi? Kung hindi natin ibaba si Fang Ruobay para hindi na siya makabangon, paano nating makokontrol si Chai Yunru? At paano natin 100% masisiguro ang pamilya Zhou at ang kinabukasan mo at ako? Sana gumana ang planong ito. Kung hindi, sa susunod, maghihiwalay na tayo. Wala kang alalahanin. Ang nanay ko ay lihim ng nagli-livestream doon. Sa oras na iyon, sa presyon ng publiko at pamilya, siguradong susuko si Cha Yunro. Siguradong susuko si Fang Ruobay. Ang talino. Karapat-dapat kang maging asawa ko. Chai Yunru, pangahas kang apihin ng anak ko? Ngayon ang araw ng iyong kahihiyan at pagkawala ng dangal. Alam ko, ikaw ngayon ay may maayos na buhay. May kakayahan ka na rin. Pero hindi mo pwedeng panoorin na lang. Ang pamilya Chai bumagsak. Hindi mo pwedeng panoorin ang kasal ng kapatid mong babae na masira ng ganito. Pwede mo bang tulungan? Tulungan mo si tatay. Tulungan ang pamilya Chai. Bilang ganti sa pag-aaruga ko sa iyo. Tatay, ang sinasabi mong pag-aaruga, naalala ko. Kaya pumunta ako ngayon, ngunit ang utang na loob ay hindi ganito. Pangingikil na walang hangganan. Si Fang Ruobay ang asawa ko. Lahat ng pagsisikap at tagumpay niya ay sa kanya at sa pamilya Fang. Wala akong anumang katwiran. At hindi ko kailanman para sa pansariling interes ng pamilya, Chai sasaktan ng asawa ko at ang interes ng pamilya ng aking asawa. Walang anumang puwang para sa usapan ang bagay na ito. Ang mga bagay na hindi ninyo ibinigay sa akin ay ibinigay sa akin ng pamilya Fang. Bilang tao, dapat marunong kang magpasalamat at gumanti. Bilang mag-asawa, dapat magtulungan sa hirap at ginhawa. Ikaw, walang utang na loob na anak. Sinayang ko lang ba ang pagpapalaki sa iyo? Tay, ayos ka na ba? Kumusta pakiramdam mo? Pumunta ako para bisitahin ka. Hindi tulad ng mga iyon, talagang sinikap naming tulungan ang pamilya Chai. Tay, huwag kang magalit. Dahil sa ilang tao, hindi ito katumbas ng galit. Naku, Ang Joe Corporation namin nakipag-ugnayan na sa punong tanggapan. Ang pag-asa ay nasa unahan na. Hindi tulad ng iba na nakakuha ng mga kontrata dahil sa swerte na mayabang na kahit ang pagiging anak ay hindi pinapansin. Punong tanggapan. Tama?
Lahat ay mga kasosyo. Kayo lang naman ay nakakuha ng kontrata ng sangay. Samantalang kami ay malapit ng paboran ng punong tanggapan. Katawa-tawa. Akala ko, ang Joe Corporation ay naging mahinhin na. Hindi ko inaasahan na walang katotohanan ng pangarap at gusto pa ng higit. Tara, asawa ko. Ang daming aso dito. Natatakot akong makagat. Ikaw. Alice. Sa palagay ko, hindi ganoon kadali. Kanina kayong dalawa. Ang walang puso at pangit na anyo ay na-livestream ko na lahat. Kung may bait ka, ibinalik ng maayos ang kontrata sa pamilya Joe. Kung hindi, ang batikos ng publiko ay malulunod ka. Ang kontrata pa rin ay nasa kamay na ng Joe. Ginoo, tingnan ninyo. Ito ang aming ayon sa kahilingan ng inyong kumpanya na muling inihanda. Mga detalye ng pakikipagtulungan. Makatitiyak kayo, ang aming Zoo Group ay nagpakita na ng pinakamataas na katapatan. Dati pa ang aking anak ay naging ignorante. Marami siyang nagawang pagkakamali, sana ay maunawaan ninyo. Ang aming presidente, dahil magaling kayo sa trabaho, kami ay pinapunta upang makipag-usap sa inyo. Kung gusto ninyong magpasalamat, pasalamatan ninyo ang aming presidente. May masamang balita. Biglang nagkaroon ng problema ang live streaming platform. Ang anak ng pamilyang Joe ay kanina, sa ospital ay naging bastos kay Presidente Fang. Napakayabang ng kanyang ugali. Ngayon, kumakalat na ang balita. Ano? Mukhang ang inyong katapatan ay hindi pareho sa aming inaasahan. Itong walang kwenta at mapaghasik ng gulo na anak. Ginoo, pakiusap. Huwag kayong magalit. Pupunta ako ngayon upang disiplinahin siya. Fang Ruobay. Pinapayuhan kita na maging matalino. Ngayon, lumuhod ka sa harap ng tatay ko at humingi ng tawad. Baka kung maganda ang aking kalooban. Maaari akong humingi sa tatay ko na magbigay ng kaunting bahagi sa inyong pamilya, Fang, upang mabigyan kayo ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, kapag dumating na ang kontrata mula sa pangunahing kumpanya, maghintay kayong mamatay sa gutom. Joji, sigurado ka bang patuloy mong gagawin ito sa akin? Maging bastos? Ang tatay mong si Joe Peng ay nagtrabaho ng husto sa kalahati ng kanyang buhay. Ang kanyang ginagawa ay sapat na maingat. Bakit nagkaroon siya ng anak na tulad mo? Ito na ang kanyang kapalaran. Anong ibig mong sabihin? Lakas loob mong sabihin iyon tungkol sa tatay ko? Hindi kailangan ng pamilya Fang ang inyong abuloy. Wala kaming ginto't pilak, pero kaya naming gamitin ang aming sariling kamay para kumita ng tapat. Bawat sentimo ay malinis. Ruobay, umalis na tayo. Kayo! Umalis na kayo agad! Bumalik kayo sa pagpatay ng baboy at pagpapakain ng manok. Iyan ang dapat na buhay ninyo. Hahaha. Saka, nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang voice recorder sa aking bulsa, mula noong unang hakbang ko sa ospital, ay gumagana na para maiwasan ng iba na magbaliktad ng katotohanan. Ngayon, hindi ako ang dapat mag-alala. Kayo ang dapat magdasal para sa sarili ninyo. Nag-record ka pa. Ano pa? Para ma-accuse ninyo ako ng walang dahilan? Sawa na ako sa paulit-ulit ninyong panggugulo. Gusto ko lang makasama ang asawa ko at mamuhay ng maayos. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Imposible! Hindi ito posible. Tatay na nagmo-moral blackmail. Stepmother na mabagsik. Kapatid na babae na selosa at bobo. At bayaw na walang dahilan. Kung patuloy kayong manggugulo sa akin, hindi na ako magiging mabait sa inyo. Ikaw lahat ito, malas na tao, malas ka. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako mahuhuli? Siya ang dahilan. Kailangan nating magdiborsyo. Ngayon na agad. Sa ngayon, wala na tayong anumang koneksyon. Ang mga bagay ng pamilya Chai mo, wag mong isama ako. Si Chai Yun-ro ang dahilan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw? Papatayin kita.
Ay, Ruabay! Ruabay! Ginoo, anong nangyari sa iyo? Ginoo, kayong dalawang walang hiya? Ano ang ginawa ninyo sa Ginoo? Imposible. Hindi ito posible. Imposible talaga. Isa siyang hamak na tao. Isang probinsyano lang. Hindi siya pwedeng maging presidente. Dinaya ninyo ako. Nagkakaisa kayong dayain ako. Tatay, wala akong kinalaman dito. Ito ang maliit na cute na ito. Siya ang pumatay kay Amo Fang gamit ang kutsilyo. Pumapatay siya. Wala akong kinalaman dito. Wala akong koneksyon. Papatayin kita, sobrang cute mo. Ang mga ninuno ng pamilya Zhou. Dahil sa galit mo, mula sa libingan gumapang palabas. Sa live stream, ang iyong masamang anyo. Nakita ko ng malinaw. Ako si Zhou Peng. Paano ako nagkaroon ng anak na walang kwentang tulad mo? Hay nako. Tatay, Tawagin agad ang doktor. Ang pinakamahusay na doktor. Agad. Pagkatapos, tawag sa pulis. Tumawag na ngayon sa 110. Tangkang pagpatay ito. May mga saksi at ebidensya sa lugar. Chai 11, Joji, maghanda kayong mabilanggo habang buhay. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo bibigyan ng isa pang pagkakataon. Jiangguo, magsalita ka. Ito ang iyong mabuting anak. Gusto niyang sirain ang buong pamilya. Ipinapakulong niya si Wanwan. Kung kumalat ito, paano mananatili ang pamilya Chai sa City A? Masisira ang buhay ni Wanwan. Yun raw. Talaga bang ganyan kakawalang awa? Papatayin mo ba lahat? Siya ay yung kapatid na babae sa dugo. Pwede mo bang tingnan si tatay? Para sa akin. Mula ng araw na pinaikaw mo ako sa kasal, bayad na ang utang na loob ko, ang iyong pagkukunwari. Nakita ko na, kapag nagkita tayo ulit, sana sa iyong libing. Simula ngayon, ang pamilya ko ay ang pamilya Fang na lang. Yun raw. Yangguo, Doktor Saklolo. Kasalanan ko lahat. Kung hindi lang ako, si Ruobay ay hindi sana. Kung may mangyari sa kanya, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Iniligtas ako ni Ruobay. Mabuting bata? Huwag kang umiyak. Alam na ni Mama. Ang bagay na ito, narinig na ni Mama. Tama ang ginawa ni Ruobay. Protektahan ang kanyang asawa ay nararapat. Wala siyang kasalanan. Wala ka ring kasalanan. Ang mga mali ay iyong mga itim ang puso't at ay mga laging nagkakalkula. Tumayo ng tuwid. Ruobay, siya ay mapalad at mahabang buhay. Sigurado akong magiging ayos siya. Kapag gumaling na si Ruobay tayong pamilya, sabay-sabay tayong mamuhay ng maayos. Nandito si nanay para suportahan ka. Sa tingin ko, sa susunod sino ang magtatangkang mang-api sa anak ni Ling Jacksin, sa manugang na babae ni Ling Jacksin. Salamat, nanay. Umiyak ka. Mabuti kapag naiyak mo na. Nandito si nanay. Ruobay, dati akong nag-iisip. Ang buhay ko ay parang damong lutang. Walang sandalan.
Pero mula nang makilala kita, nakilala si nanay, alam ko na kung ano ang itsura ng tahanan. Na mahalin ng walang kondisyon at protektahan ay ganito. Kaya hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi ba sinabi mong sasamahan mo ako habang buhay? Kung maglakas loob kang iwan ako, papaluhod kita sa washing board magdamag. Yun raw. Matibay ang buhay ko. Alam na kailangan kong magdusa. Kaya pinauwi na ako. Ruabay, gising ka na. Gising ka na talaga. Masakit pa ba ang sugat mo? Tatawag ako ng doktor. Doktor! Doktor! Huwag mag-alala. Huwag mag-alala. Kutsilyo? Mukhang malalim ang pagkakasaksak. Pero sa totoo lang, karamihan ng lakas ay naharang ng voice recorder at wallet. Ibig sabihin, medyo masakit pa ang sugat. Huwag kang mag-alala. Ang asawa mo ay mapalad at matibay ang buhay. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Magiging maayos tayo. Magkasama. Ayos na. Tara, tikman mo kung matamis. Ipinapakain ng asawa ko. Lahat matamis. Sa mga panahong ito, pinaghirapan mo. Hindi ka nakatulog ng maayos. Paglabas ko ng ospital, siguradong babawi ako sa'yo. Dadalhin kita sa zoo. Tayong dalawa lang. Pagalingin mo muna ang sugat mo bago tayo mag-usap. Basta't ikaw ay maayos. Mas maganda pa kaysa sa kahit saan. Yun raw. Yun raw. Yun raw, doktor? May tao ba? Tulong! Mr. Fang, huwag kang mag-alala. Okay lang si Mrs. Fang. Ito ay tipikal na reaksyon ng maagang pagbubuntis at saka kamakailan, pagod at sobrang pagbabago ng emosyon. At binabati ko kayo, magiging nanay at tatay na kayo. Buntis ako. Talaga? Ako magiging tatay na ako. Oo, Ginoong Fang. Yun raw. Narinig mo ba? Ako. Magiging tatay na. Magkakaroon na tayo ng sariling anak. Magiging tatay na ako. Narinig ko. Ruobay tayo. Magkakaroon na ng sanggol. Sanggol. Si tatay ito. Nasa tiyan ka ni Mami. Makinig ka ha. Huwag mong pahirapan si Mami. Kung ginawa mo yon, paglabas mo, papaluin ni tatay ang puwet mo. Kukonsintihin ka ng walis tingting. Yun raw. Pwede ba tayong mag-usap? Yun raw. Rubay, nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap maging maluwag kayo at pakawalan na si Wanwan. Jiangguo, ganyan na ang lagay niya.
Ang pamilya Chai bumagsak na rin. Alam ni Wanwan na mali siya. Talagang nagsisi na siya. Napakabata pa niya. Hindi siya pwedeng manatili sa bilangguan habang buhay. Nakikiusap ako sa inyo. Yun raw? Kahit anong desisyon ang gawin mo, susuportahan kita. Ang ating tahanan, ang iyong pinakamatibay na sandigan, Yun raw. Ito si tatay. Tatay, nagkamali ako. Nagpabor ako. Paumanhin. Patawarin mo ako. Van. Yun raw. Lahat ng pagkakamali, akin ang kasalanan. Hindi ko naturuan si Wanwan. Makitid ang aking kalooban. Kung gusto mong sisihin, ako na lang. Kung gusto mong maghiganti, sa akin mo na lang ilabas. Handa akong pumunta sa bilangguan para sa kanya. Bigyan mo ng pagkakataon si Wanwan. Wanwan, siya na lang ang kapatid mong babae. Sa sandaling ito, sa wakas naintindihan ko ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Hindi ito huli na paghingi ng tawad, kundi dahil hindi na ako aasa na bigyan nila ako ng pagmamahal. Kung wala ng pagmamahal, wala na ring poot. Kaya hindi ko na sila galit. Narinig ko ang iyong paghingi ng tawad. Ngunit ang ilang mga sugat, hindi mabubura sa isang paumanhin. Si Wanwan ay lumabag sa batas. Nagdala siya ng kutsilyo ngunit hindi natuloy at may matibay na ebidensya. Kailangan niyang bayaran ang kanyang mga mababaliw na kilos. Hayaang magdesisyon ng batas. Ito ang aral na nararapat sa kanya. Dahil pinalaki mo ako, at nakikita ko na nasusunog ka na at nasa huling yugto ng iyong buhay, ipinapangako ko, ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na doktor at nurse para gamutin ka at sasagutin ang lahat ng gastos medikal. At titiyakin ko na ikaw at si tita ko ay magkakaroon ng disente at komportableng pagtanda. Ito ang huling bagay na gagawin ko para sa iyo. Mula ngayon, sa pagitan natin, ang sama ng loob ay tapos na at wala ng koneksyon. Ilagay mo ang bulaklak dito. Ilipat ng konti sa gitna. Ma'am, tingnan nyo, okay ba ito? Oo, tama. Gusto ko itong saya at sigla. Ay, dumating na ang dalawa kong mahal. Dahan-dahan lang. Ruobay hawakan mo ng matatag. Ma, saan naman galing na dalawa? 3 ang narito, di ba? Kung hindi mo aalagaan ang manugang ko, abangan mo kung paano kita pagsasalitaan. Ma, ang nasa mata mo ngayon, ikaw lang at ang apo mong pinakamamahal. Ako, ang anak mo, parang naiiwan na sa tabi. Siyempre naman, kami ngayon ay parang panda sa bahay. Mahal kong apo. Kukuha tayo ng magandang larawan. Huwag mong guguluhin si mommy ha. Hayaan natin na sina tatay, nanay, at lola kumuha ng napakagandang retrato ng pamilya. Ma, umupo ka na rin. Tara. Photographer, kunin mo kami ng retrato ng pamilya. Okay, 3 kayo.
tumingin kayo sa camera. Ang ganda ng mga ngiti ninyo. Mr. Fang, pwede kang lumapit pa ng konti sa asawa mo. Tama, ganyan. Ganda. Mrs., halikan mo ang panda. Labag ba sa batas? Ano? Perpekto, manatili kayo diyan. 1, 2, 3. Hatulan mo akong makasama ka habang buhay. Noon, para akong itinakwil ng tadhana. Isang damong ligaw na walang ugat. Sumasayaw sa gitna ng bagyo. Walang alam kung saan uuwi. Hanggang sa makilala ko kayo, saka ko lang natutunan na ang tahanan ay baluti at mahina ring bahagi. Parang ilaw sa dilim, kahit gaano kahirap ang mundo. Dito ako ligtas at payapa. Ang pag-ibig ay may kapangyarihang magpagaling sa lahat at maaari ring maging napakatatag at matapang. Sa hinaharap, kaming mag-anak ay magkakasama ng mahigpit at mananatiling masaya magpakailanman.